Ginoo nga mutabang na Ginoo nga mo mutagbo sa atong mga panginahanglan. So kita kuan lang kita barog ta di akang Kristo, amen? Oh. So nakoy hangin sa tong tanan sa pagtindog. Sa dili pa tanan yung magkuan sugod og basag Bible no, i-recognize ato no ang atong first time visitor si Demi no, nadiri no. Aning partner ni Renelyn. Okay, Demi pila edad ato Demi? 22 years old. So palakpakan nato. Salamat kayo no. Amen. Thank you for visiting North Davao Baptist Church. Diri na mo gapuyo sa Santo Tomas? Sa Panabo? Sa Panabo pa. Okay, so salamat kayo no. So welcome to NDBC. Pwede na kamo lingkod. Okay, so karon ako'y hangyo sa tong tanan. Tindog tang tanan. Tindog ta balik Demi. Amen. Pao na to mga Biblia kung na kay Bible gidala de may gala. Kung Christian ka, magdalag Bible ha sa simbahan. Amen. Ecclesiastes chapter 10 usa lang ka bersikulo karong buntag. Magbasa ta og isa ka bersikulo dinhi sa verse 1. Ang pulong sa Dios nagingon sa ato dinhi mga igsoon, verse 1. Dead flies cause the ointment of the apothecary to send forth a stinking savor. So doth a little folly him that is in reputation for wisdom and honor. Magampot ang Diyos magpanalangin sa iyang pulong. Amahan na mo nga langit nun, salamat kay Lord for this another opportunity to hear your word. Salamat Ginoo sa imong makatawhan. Salamat kay na mga bisita nga nag-join sa mga service. Salamat Lord God sa mensahe po. I pray nga ikaw Ginoo mag-bless sa among pagabuhaton karon labi na Ginoo sa imong mensahe Lord nga hatag sa amo. Lord, I pray panalangini ang mensahe panalangini pud kami nga makadungog ani. I pray Lord nga gamita kini to enlighten our minds and speak to our hearts Lord God. Nagaampo sab ko nga kung naay mga nagsimba karon nga dili pa luwas. I pray Lord nga ma-save sila ug sa mga Kristohanon nga naa dinhi nagaampo ko Lord God nga pinaagi ani nga pulong Ginoo ma-encourage sila, ma-challenge sila, ma-motivate, ma-inspire. And Lord God, mahimo Ginoo nga kaning tulid ang ilang kinabuhi Ginoo. Kay nagtuo kami Lord ang imong pulong mao kini makapatulid sa among kinabuhi, mao kini Ginoo ay makahatag og guidance sa among kinabuhi. So Father, I pray nga i-bless Ginoo ang nabilin nga oras karon sa preaching and gamita ko Ginoo nga magdala sa imong pulong. Puna ako sa imong balaang espiritu ug tagay ko kaalam. Kani amahan among ginaampo ginapasalamatan in Jesus name. Amen. Salamat pwede na mo lingkod. Basahon ako balik ang verse. Nagingon din niya ang pulong sa Dios. Dead flies cause the ointment of the apothecary to send forth a stinking savor. So doth a little folly him that is in reputation for wisdom and honor. Our message today is the high cost of a little folly. Ang taas nga gasto sa gamay nga kabuang. Now in ancient times mga igsoon or even in Bible times, ang kining perfume precious kayo ni, mahal gyud ni siya, no? Ang mga perfumers, kung maghimo ni sila og perfume, magkuha ni sila og mga special nga mga herbs, mga tanom, o kaning mga bulak. Pugaon nila ni extract nila may gala ang kining mga herbs, tanom og kaning oil, kwaon nila ang oil ana. Unya may gala i-mix nila na og unya himuon nila og perfume. Kay balo ba mo nga ang usa ka garapon nga 100% oil-based perfume sa una nga panahon magkantidad siya og almost isa ka tuig nga sweldo sa usa ka regular nga empleyado. Og kana nga perfume mga igala ginagamit na siya no alang sa dungog, sa pagsimba ug sa pag-ayo sa sakit. Mao nakatubi taong perfume bitaw ni Mary nga iyaha banong gi haplas dito sa lawas ni Kristo.
Ingon na mahal kayo to. Bisan ang mga disciples ni Kristo na kay balo atong perfume to. Kay balo sila pila kantidad ato. Mao to ang pipila sa ilaha nagsulti nga saya nga sa perfume oy giusik-usikan. Bisag karon may gala mo adto mo dito sa mall. Tanawan ninyo ng mga oil-based nga mga perfume. Kanang mga oil-based nga mga perfume nga mag-worth siya og kaning 10,000, pinay 15,000 kanang Joe Malone nga perfume no. Tanawan ninyo sa SM. Kanang Joe Malone 13,000 unya 100 ml lang na siya 15,000. Gamay kayo 100 ml. Kay balo mo pila ka percent lang na nga oil? 25% lang na nga oil. How much more kung 100% oil base siya? Hastang mahala. Mo to katong gipahid to ni Mary Magdalene sa lawas ni Kristo katong perfume niya ba? Nagsiga ang mata sa mga disciples labi na may gala si Judas. Nga naman mahal kayo to. Unsay ang gisulti saya nga sa perfume oy unta gibaligya na lang na unya ang halina na gipanghatag nato sa mga kabus. Mapuslan pa. Kay para kay Judas sayang daytong perfume nga gipahid kang Kristo. Pero gidayig ni Jesus Christ si Mary Magdalene. Pero dili ka na no ang kuan na to may gala ang perfume ba ang perfume. In ancient times bililhon kay ning perfume mahal kayo ni. Kay kung mag-extract sila og oil gikan sa mga herbs, sa mga tanom, sa mga flower may gala payon na wa gyud nay sagol nga alcohol. Wa nay sagol nga tubig pareha sa mga uban nga mga baligya nga perfume karon nga naay mga mixture of alcohol or water. Mao na may gala dali mawala ang humot. Kasagaran mga 6 hours to 8 hours lang ingonana kay naa siya mga sagol nga mga alcohol. Pero kung 100% oil base ang imong perfume bisan pa mga igala, labhan nimo na imong sanina, di mawala ang humot. Humot kayo. Maabtag simana. Isa lang nimo ka, iana lang nimo. Isa lang nimo ka ana. Na kay bottle of kanang kuano, bottle of perfume, iana lang nimo. Diri, isa lang ka, ana lang. Mo spread na ang humot niya. Amen. Unya kaning perfume sa una ginagamit ni sa mga tao nga naay mga dungog. Ginatagaan na sila nagagamit sila ani. Ginagamit po ning perfume gala sa mga naay mga sakit. Pangpaayo, ginapahid ni ointment ba. Ginagamit po ni may gala ang perfume may igsoon sa healing, sa honor ug sa pagsimba. Pero mahigala, imagine na lang igsoon kung naay sa diha sa usa ka jar nga perfume naay usa ka patay nga langaw nga natugpa diha. Unya kanang patay nga langaw nagpundo diha. Kay balo ba mo unsa may gala ang mahitabo sa humot? Mabaho siya. Nakita ninyo may gala, usara kapatayng langaw ang kinahanglan para dauton ang nindot nga humot sa pahumot. In the same way, the Bible warns that a little sin, a little foolishness, a little compromise can destroy your testimony, your ministry, your reputation, and your influence. Usahay dili ang dako nga sala ang mao'y makadaot sa Kristohanon. Kung dili mga igala kasagaran ang makadaot sa kinabuhi sa Kristohanon kaning mga gagmay nga sala nga gipasagdan. Unsay lesson? Ang lesson simple kayo. The lesson is this. Sometimes, it's not the big sins that destroys us, but it's the small ones nga to ang gina-ignore na to. Unay kani mga ginagmay day mga igsoon nga mga sala, di day ni pwede ibaliwala.
Di din ni pwede may gala kalimtan. Di din ni pwede may gala nga dili nato idil. Kinahanglan mga igsoon, tagdon gid ni, kinahanglan idil ni siya nga issue. Otherwise mga igala, mudako ni siya ug mao ni muguba sa imuhang kinabuhi. Mao ni muguba sa imong testimony. Mao ni muguba sa imong influence. You see, not the giants outside, but the tiny flies inside sa ato ang kinabuhi. Dili pirmi ang dako nga sala ang makaguba sa Kristohanon. Igala paminaw kanang mga ginagmay. Unsa man ang mga ginagmay, pastor? Kaning ginagmay nga kasuko, kaning ginagmay nga pride, kaning ginagmay nga bakak, kaning mga ginagmay nga mga compromise. Naminaw bang uban? You see mga igsoon, gamay, kung tanawon nimo, gamay ra siya. Gamay ra siya sa sinugdan, pero dako ang madaot niya sa imong kinabuhi puhon. You see, Ecclesiastes chapter 10 verse 1 teaches us three important truths about small sins that lead to serious destruction. My prayer, may gala nga dili ta moabot sa ingon ani nga punto sa atong kinabuhi. You know what is my prayer for all of you here? Nga dili moabot sa point sa imong kinabuhi nga madaot ka because these little sins that is creeping in your life imuhang gipasagdan. Imuhang gipapuyo diha sa imong kinabuhi. So I hope igsoon maminaw ka ni nga pulong, and I hope mga igsoon akong naay nakita nimo diha nga gitawag nato gamay nga sala, wala ana sa imong kinabuhi. I mean, pag-awsa na, ayaw na siya papuya. Kay di na siya magpabilin nga gamay. Kung imuha ng pasagdan, mudako na. O kung moingon tag mudako ng gamay ng sala nato, na ay mga dagko nga mga butang nga makadaot sa atong kinabuhi nga makita sa ato ang kinabuhi. Kung pasagdan lang nato ni. So unsa man ni maygala, unsa man ning tulo ka importante nga kamatuoran. Bahin na ni mga gagmay nga sala nga magdala sa ato diha sa kadaot maygala. Number 1, a little folly can contaminate your testimony. Ang gamay nga kabuang makahugaw sa imuhang testimony. Tanawan na balik sa ato ang text sa Ecclesiastes chapter 10 verse 1. Namina pa bang uban? Ayaw piyungan yung mata ha? Amen? Ayaw saraduhin yung dalunggan? Abrihi. Ayaw ipiyungan yung mata? Abriha ang imong mata. Ayaw mo pagduko? Hangad, huwag tanawa. Ang nagwali sa inyo ha. Ang pulong sa Diyos, nagingon, dead flies cause the ointment to stink. Tanawa? Dead flies cause the ointment of the apothecary to send forth a stinking savor. Ang patay nga langaw, ang langaw, dako ba na siya? Nga creature o gamay? Unsa ka gamay? Gamay gid siya, pastor. Pero higala paminaw, kanim day mga gagmay mga igsoon, dili day ni pwede i-underestimate nato. Dili day ni mga pangila pwede ba ito nga, gamay raman na, dili na ito pwede sultian kay ngunana lang. Kay bisag gamay nga creature, pagka na siya mamatay, og masagol siya sa humot kayo nga butang, bisag unsa pa ka humot ang butang. Kung masagol diya ang patay nga gamay nga butang, gamay nga creature, mubaho gid siya. Dead flies cause the ointment to stink. You see, Mayala, perfume is supposed to smell good. Di ba ang pahumot dapat, unsa man siya? Maghatag ni siya kaning humot sa lawas sa tao. Sama ba no nga, sama sa ato ang kinabuhi ba nga Kristohanon? Dapat kini nga ato ang kinabuhi nga Kristohanon is supposed to show Christ to other people. Amen?
But did you know, one small fly corrupts the whole fragrance. Usa lang kapatayng langaw ang kinahanglan para mubaho ang imuhang pagkakristohanon. You know what? Small sins we tolerate eventually spread. Mukalat siya and it will contaminate the whole character. Bisag unsa pa ka maayo ang imuhang dungog. Bisan unsa ka may gala ka unsa taon ni kakugihan, bisag unsa pa ka may record sa una. Pagsudlan nimo gamayng kabuang ang imuhang kinabuhi, gamayng compromise, gamayng sala. Pagsudlan nimo na may gala, maguba ug madaot ang imuhang karakter. Madaot imong pagkatao, madaot ang imong dungog, madaot ang imong reputasyon. You see, may gala paminaw mo, a small lie creates distrust. Sa una, wa pa ka nagapamakak, pero once ma-find out may gala nga namakak ka, mura, magduaduha, nagsalig ang mga tao sa imuha. Amen. Murag lisod, gatugyanan kanila may gala, usa ka butang, usa ka opportunity, usa ka responsibility. Kung na-find out nila may gala, ikaw bakakon ka. Amen. A small compromise becomes a habit. Compromise lang na siya may gala, pero once may gala, paminaw, imuha ng pasagda may gala, mahimo ng habit sa imong kinabuhi. A small pride becomes rebellion. Kanang imong pride nimo mga igsoon, dili nimo na mahigala, wag tangon sa imo ang kinabuhi nimo. Mudako na. A small pride becomes rebellion. A small anger becomes bitterness. Bisan gamay siya nga sala, pero kung dili nato natangtangon, makadaot gyud siya sa atuang testimony. Bisa kung sa pa'y tawag sa may tao sa iyo, bisa inom ka ba sa mga tao, butan ka! Uy, hilumon kayo na siya. Humble kayo ka sa pananaw sa mga tao. Pero usa ka kabuha nga imong ipakita, usa ka gamay sala nga imong ipadayag sa imong kinabuhi, usa ka gamay nga pride, usa ka gamay mga igala nga compromise, usa ka gamay nga bakak mga igala, makaguba sa imuhang reputasyon. Ang uban dili na motuon nimo tungod lang sa usa ka wrong attitude or behavior nga imong gipakita. Amen. Muna paniminaw kamo mga estudyante, maayo kay ka diha sa inyong eskwelahan, maayo kay ka sa imong teacher. Pero pag ma-find out sa imong teacher o sa imong mga ubang classmate dira, nga ikaw day tubagira day ka sa imong ginikanan, musukol day ka sa imong ginikanan, rebellious day ka sa imong ginikanan, wag gibutuon nimo, katawaan na lang ka sa sunod. Amen. Bantay na ni. Naay mga uban naman sa sunod, murag maayo sila tanawon may gala. Pero mga igsoon, ngilad sila batasan sa uban ng mga tao. Labi na may gala sa mga suod nila. Inani man guni, basta dili kay nimo suod ang tao may gala, dili kay makita ang imong ngilad kay nga batasan. Pero kung asa tong suod nimo may gala, ingonana diha makita. Diba kamo sa mga kuano, pag namo sa inyong trabaho, diba kugihan mo no? Halos di nakakinahalan sugoon. Maayo kay kag initiative. Kugihan. Mo kuano kape sa iyang amo, sir, para sa mo sir. Butan kayo. Di ba? Ako pangutana sa iyo, di asa yung balay, buhat mo ana. Sa iyong ginakanan. Amen. Ay mga estudyante, maay kayo sa eskwelahan lang, kugihan kayo. Uy, kay cleaner na, limpyo, walay lampaso, silhig, trapog, jealousy, paspas kayo.
Nga naman, for the record man. Di ba? O desa yung balay, kugihan mo. Ano yun? Dito sa eskwelahan, respectful kayo eh. Magalang kayo. Ma'am, good morning. Morning po, ma'am. O dito sa iyong balay, mutahod ka sa iyong ginikanan. Muabot ka, gikag eskwelahan. Pag-abot niyo sa iyong balay, mukuhan ka, muamin ka, or mu-greet man lang ka sa iyong mama, papa. Hello? Pag madiskubrihan na sa ubang tao, wala gimutuon nimo. Maayo ra din eskwelahan di ay. Maayo ra din sa iyong trabaho di. Dito din sa iyong balay di. Hasta di kayong kuwana. Amen. A little folly can contaminate your testimony. Kung sa sa Bible, 1 Corinthians chapter 5 verse 6, the Bible says, tanawa. Is that the verse? Yes, your glorying is not good. Tanawa, know ye not that a little leaven leaveneth the whole lump. Ang gamay, di ba leaven? Yeast, pangpatubo sa paminaw. Ang gamay ko nga pangpatubo, mudako na siya. Ang leaven nagarepresenta sala mga higala. Usa ka na mga ginagmay nga sala nga nada siya ka na magamay nyo nga pride, ka na rebellion nila, disobedience nila, ka na inyong pagka-compromise nila mga higala sa inyong kinabuhi, kinahalan mo na wag tango na kay di na magpabilin nga gamay mudako na. Unsa pa? Tanawang example, Proverbs 29 verse 22. Proverbs 29 verse number 22. Unsa gyud sa Bible mga higala? An angry man stirreth up strife, and a furious man aboundeth in transgression. Ang kanang sukanon nga tao mga siya ang nagapakutaw sa kaning usa sa away. And a furious man aboundeth in transgression. Ang pangutana mga higala, nganong man mga higala moabot sa ingon ani. Nganong man mga higala masuko. Nganong man mga higala naiaway. Gikan sa paminaw ha, gikan sa kasuko nag-away. Kaya balo mo nga no, tanawan niyo ang Proverbs chapter 28. So, i-connect lang man nimo ang Bible mga igsoon. Tanawan niyo sa Proverbs chapter number 28 and verse 25. Kayo sa ibalin. Tanawa, ang giyon sa Bible, an angry man, unsay sunod? Stirreth up strife. Tanawang Proverbs 28, unsay rason nganong an angry man stirreth up strife. Proverbs 28 in verse number 25. Proverbs 28 tanawa. He that is of a proud heart stirreth up strife. Hello. Ngano nayaway? Pama itong paminaw, ang ugat anatanan pride. Hello? Usa gyud sa Bible, an angry man stirreth up strife. Ang pauta, nganong nasuko? Ani mga tao nga sukanon, di ni mo na masturyahan. Di na makoreksyonan. Ngano masuko man? Sumuhilom na lang karon way lalis. Nganong naingunana? Asang gamot ana? Tanaw ang gamot, pride. Amen ba? O kanang anak, sukaan, masuko, badungon, away, ang anak kong ginikanan. Unsay gamot, pride. Sabta niyo? If you have a problem with pride, moingon ka pride nimo mga igsoon, gamay ra na no, dili na dapat i-tolerate. Kinaiya na ni Satanas. Kay balo mo lisod idil ang tao nga pride kay murag humble pero ang kasing-kasing hambugero. Kay once may istoryahan may di na may istoryahan, mabadlungan na, may istoryahan na, mainsulto na. And the Bible says, may gana, that will stir up the strife. Kasabot mo stir up. Kung magtimpla ka og Diyos, may gala, pamina, magtimpla ka og Diyos. Di ba? Ibilin ang Diyos sulod sa pila ka minutes, what will happen? Mulugdang ang katong sa mga powder niya sa
ubos unsay buhaton nimo para mo kada i-stir up di mo siya. Kay bala ba mo unsay makapaprovoke sa away? Ang pride sa tao. Amen. Mo na ikaw, if you are under sa authority, sa labaw nimo may gala, no matter unsay pagtratar sa imuhang superior sa imuha, stay humble. Amen. Nga naman, ang gamay nimo nga pride makadaot na sa imong testimony. Maayo panawa, maayo ta sa ubang tao, pero diya sa atong suod, either sa atong pamilya or sa atong pastor, kung suod ta diya mga igala, sabay ta ninyo diya, ipagawas nimo imong tinuod nga pride. The Bible says that can hurt your reputation. Amen? O na yung mga anak, maayo kay sa imong eskwelahan. Pero dito sa iyong balay, si kasuko sa imong ginikanan. Sugoon ka, masuko. Amen? Bantayan mo na iksoon. You see, may gana, a bottle of mineral water is 99.9% clean. Kaya balo ba mo, anak? Kanang mineral water nga imong ginapalit, may gana, 99.9 limpyo na siya. Pero kay balo ba mo, pwede mo tanan. Kung magpalit ko o kanang 500 ml nga Nature Spring, diya sa tindahan, unya may hala, luwaan ako, isa lang kaluwa, ihatag na ako sa imo, inumon nimo o dili? Anong di man nimo inumon? Kay hugaw. Pero paminaw, ang Nature Spring 99.9% limpyo na. Pero sudlig hugaw, bisag isa lang ka drop nga hugaw, wa nay mo inom ana. Bisag ang akong asawa, di mo inom ana. Hello? Hello? That's what the Bible means. Ang gingon sa pulong sa Diyos may gala. Tanaw balik Ecclesiastes chapter 10 verse number 1. The Bible says, dead flies, Ecclesiastes chapter 10 verse 1, dead flies cause the ointment of the apothecary, tanawa, to send forth a stinking savor. Bisag unsa ka pakabuutan sa mata sa ubang tao, bisag unsa ka pa maayo o performance sa lain nga balay o trabaho, igsoon, paminaw, kung makita sa uban ang kanang ngilad nimo nga batasan, wa nay mutuo sa imuha ug kataw-an na lang ka. Nga naman, nabaho ang imong reputasyon tungod sa imong gipakita nga gamay nga kabuang. Amen ba? Pwede mo utana kung mukhaon ka sa restaurant mga igsoon. Mukhaon ka sa restaurant. Yan o, lang kang giserve na yan o. Ay kanon, yan ay beef steak. Di ba no? Yan ay lumpia, nga ubod. Lami kayo yan na. So, anda na ka mukhaon. Ano na kasi mukhaon. Nga pag-aral mo sa kutsara, may gala, na-appeal diha nga buhok sa babae. Puti pa yun. Taas kayo sa mani. Excited na kayo mukha yan ay buhok ang imuhang plato. Pwede bang utana? Kasi may tabo. Mawala imo ang appetite. Di ba? Makasaway ta sa restaurant. Sa mani ilang kuano, hugaw, mani ang ilang kuano. Sa mani nag-hairnet na sila dira. Wala. Kung sa buhato na to, pag naay pamina, sa ako may gala, pag na ako makita buhok, nahulbot ako dito sa kanon ng Sudan, ako na naipadaplin, mukuha kog lahi. Mureklamo ko sa kuan, ingnon ako, ma'am, ang inyong kuan diri ba, naay buhok. Makawala siya appetite. Herm, ikaw mo, akaon masugyapon ka?
To man ka ng buhok, pastor. Di ba? Pero may kala paminaw, bisan ang upan ninyo, mukaon gihapon, pero naadyog kay mauna-huna, di na gud nalimpyo. Dili ba? You see mga igsoon, bisan usara ka buhok, di na kaganahan mukaon, you know what that means? Kana may kala nagpasabot, that small sin ruins the spiritual appetite of your life. Paminaw. Pag naay sala, nga gamayng sala, imuhang ginabaliwala, diya sa imong kinabuhi, maunay makapawala sa imong gana sa pagsimba, sa pagbasag Bible, sa pagampo, ug sa pag-alagad sa Ginoo. Kay balo ba mo nga nung naiuban nga mga Kristiyano wa nay gana magsimba tungod sa mga gagmayng sala nga ilahang gipundo, gipapuyo sa ilahang kinabuhi. Number 2, a little folly can corrupt your character. Paminaw, a little folly, not just mo contaminate siya sa imong testimony, pero ang gamayng kabuang pod mo corrupt siya sa imuhang karakter nimo, sa imong behavior nimo. Usay yung sa Bible, balik ra ta sa atong text in Ecclesiastes chapter 10 in verse number 1. The Bible says, may alam, dead flies cause the ointment of the apothecary to send forth a stinking savor. Tanaw mo sunod. So that a little folly him that is in reputation. Kaya balo ba mo nga bisan ang maalamon nga tao, pwede maguba ang iyahang reputasyon pinaagi lang sa usa ka foolish act. Amen. Pinagi lang sa usa ka binuang nga binuhat kay ay higala paminaw ang sala motubo. Ang sala liso na. Di na siya magpabilin nga gamay. Si David, ang sala ni David nagsugod lang siya sa gamay. Unsa man ang gamay, pastor? Isa lang katanaw, nagsugod lang sa pagtanaw babae nga naligo. Hello? Diha lang, uya paminaw, ang iyang sala, gikan lang sa pagtanaw, paminaw, pag gikan lang sa pagtanaw, nahulog sa adultery. Pero paminaw, wala nag-stop diha sa adultery. Ning abot pagyod sa murder. Hello? Amen? Now you understand, ladies, nganong dapat, no? Nganong imuha na ginang nganong ipatabon gid na ang inyong lawas. And I hope nganong masabtan nimo nga bisag diha sa imong trabaho nimo nganong ikaw dapat modest ka. Kay daghang mga babae sila ang hinungdan nganong nay mga lalaki makasala. Si David, kita niya hastang sinawa sa lawas ni Bathsheba. Di matintala na, pag-aana pa lang sa tubig, di gasinaw-sinaw na ang lawas ni Bathsheba. Galaway si David. Gikan na may gala sa usa ng katanaw, asa ning abot? Sa adultery. Gikan sa adultery, murder. Na gipapatay niya ang bana ni Bathsheba. Si Samson, ang downfall ni Samson, asa nagsugod? Asa nagsugod ang downfall ni Samson? Sa compromise. Nagsugod siya sa paguyap-uyap o unbeliever. Amen. Si Judas, asa mahingala, asa nagikan ang distraction ni Judas. Ang kadaot ni Judas Iscariot, nagsugod siya sa iyang desire para sa kwarta. Muna ikaw may gala, dako kay kag pangandoy sa kwarta, mahigugmaon kay kag kwarta, maurag yun ay kalaglagan nimo. Ang sala, magsugod na siya sa gamay, pero mudako na. Gamay nga flirt-flirt. Ang imong pag-flirt-flirt og lalaki or babae, magdala na siya sa imo, sa immoral. Amen?
Ang gamay nga dishonesty, magdala siya sa imo sa corruption. Ang gamay nga pride, magdala sa imo sa rebellion. Namina ba ta? Gamay. Kung sa sa Bible, James chapter 1 verse number 15. Let's go quickly. James chapter 1 verse number 15. The Bible says, mga igala, then when lust had conceived, kita ninyo niyo, conceive, kung sa man conceive, mga igala, buntis ba, no? Kung sa babae pa, mga igala, nga kuan, nabuntis ba? Paminaw, kung ang kaibog mabuntis, dili na magpabilin diha. Mga anak man na. So, ang anak mo na bunga sa lust. So, tanawa, ang lust, ang bunga sa lust, sala. Gets? Unya, ang sala nga mo'y bunga, kung tapos na, magdala sa imo sa kamatayon. Ang sala, paminaw, dili na magpabilin nga gamay, mudako na igsoon. And it will lead to death. Amen ba? Proverbs chapter 13, verse number 20. Namina pa bang uban? Proverbs chapter 13, verse number 20. The Bible says, Proverbs 13, verse number 20, he that walketh with wise men shall be wise. Tanong sunod, but a companion of fools shall be deceived. Paminaw, nagsugod lang sa company. Paminaw, tanari, nagsugod lang sa companion. Uban-uban. Friend, amigo, uyab-uyab. But that companion, may gala, paminaw, kung ikaw makig-companion kang mga buang-buang, you will be destroyed. Paminaw, ang bunga, destruction. Kung dili ka gusto maguba ang imong kinabuhi, don't be a company of fools. Amen. Pastor, kisa man mga buang, pastor, basahin yung Biblia. I-research niyo kisa ng mga buang. Una, mga buang ka ng mga tao nga way Ginoo sa ilang kinabuhi, buang na sila. Psalm chapter 14 verse number 1. Kisa pa yung mga buang may gala, ka ng mga tao nga di ka control sa ilahang sa ilang kasuko, buang na. Ikatulo, kani mga garboso, mga hambugiro, buang na. Gitawag na sila sa Biblia nga mga buang. Amen? Ug na pa yung mga uban. I-research niyo ang Bible. Kana mga tao may gala nga dili mo dawat og mga advice, dili maminog mga instruction, mga buang na sila sa Biblia. Kana mga tao may gala nga igo lang nagapaminaw pero wala nagabuhat sa pulong sa Dios. The Bible called it buang. Amen? Daghag mga buang giingon ang Ginoo may gala diri sa iyang pulong. Kung ikaw makika-company ka sa mga buang nga mga pamigala, ikaw pun mabuang pug ka. Ay sorry, dili ka mabuang, malaglag ka, madaot ka. Amen? Kana mga termites, kisa sa kailag termites. Na-termite na ba na inyo mga kwan dito, yung mga bangko nga kahoy dito? Mga furniture ninyo? Ha? Na yung katrin ninyo nga kahoy may gala, napuyang ba ng termite na? Kaya ba mo? Asa magsugod o guba ang mga termites sa imong gamit sa sulod. Gikan sa sulod, mugawas na. Ingunaan na may gala, ang sala. Ang sala, pag i-tolerate may gala, pagpasagdan lang siya. Paminaw, magsugod siya daot sa imong kinabuhi, diya sa sulod, pagawas. Gikan sa sulod, pagawas. Amen? Ang gamay nga liki sa pundasyon sa building, pagka na siya pasagdan, overtime, maunsa siya may gala. The whole building, makolapse siya. Mana kung na kayo mapansin, paminaw, dili ba ang pinaka-importante may gala, paminaw, diya sa building ang foundation? Pag isa lang ka foundation may gala, makita nimo maliki na siya, kinahanglan na siya may gala, at imanon. Kaya kung pasagdan nimo na, paminaw, later mga igsoon, mahagba gyud ang building. In the same way, small cracks in character. Unsa man ni mga small cracks sa atong character? Para sa ning pride, jealousy, secret sin, para sa nang uyab-uyab ug unbeliever, kana magdala na siya distraction later sa imong kinabuhi. Amen? Busa ikaw nga nagapaminaw karon ba? Ingon ana, ikaw nga nagapaminaw karon, i-relate ning mensahe sa imuhang kinabuhi. Pasig kani mga gipang mention diri nga sala imuha ning mao ning mga sala nga nasa imong kinabuhi karon.
A little folly, point number 1 na to, can contaminate your testimony. Ikadua, a little folly can corrupt your character. Ikatulog, katapusan, a little folly can cancel your reputation. A little folly can cancel your reputation. Tanawan niyo may gala, ang atong verse, bitano, sa Ecclesiastes chapter 10 in verse number 1. Ang pulong sa Diyos, naging diri sa to, tanawan niyo. Dead flies cause the ointment of the apothecary to send forth a stinking savor. Tanawang sunod. So that a little folly, him that is in reputation for wisdom and honor. You see, the verse ends by saying, one small foolish act can destroy wisdom and honor that took years to build. Usa ka gamay nga binuang nga buhat, makaguba siya sa kaalam ug dungog nga nagkinahanglan og mga tuig aron matukod. Kay balo ba mo pila ka tuig unsa ka dugay mga higala nga tukuro nimo ang imong dungog? Years. Pero kay balo ba mo may higala pila ray kinahanglan para maguba na? Isa ra kakabuang. Katong pila ka years kay mong gihaguan may gala para ma-build ang imong name, ang imong reputation, para ikaw maka-gain kag respect sa mga tao, mga igsoon, kay ang uban nato ri gusto man gyud mag-demand man gyud tag respect. Higa paminaw, if you want to be respected by people, ikaw una magpakita og respeto sa mga labaw nimo. Paminaw mo members and even workers na diri. Kung di ka kaibal mo respeto sa pastor o sa asawa sa pastor, ayaw pag-expect people will respect you later. Amen ba? It will take years to build the honor. But it will only take one foolishness to break it and to lose it. You see, may gala, ang maayong pangalan, fragile na siya. Kasabot mo fragile? Huyang. Nga naman, it takes years to build, but it only takes seconds to break. Ang imong good testimony, maunay ginabuild nimo for years. O, kamo mga anak, kay balo ba mo, kana inyong mga ginikanan, naningkamot na sila para ang inyong pangalan magpabilin, mahimong dungganan. Respetuhan sa mga tao. Respetuhan sa inyong mga silingan. Muna ikaw, paminaw anak, magbinuang gani ka, kanang pila ka tuig nga gibuild sa imong ginikanan nimo para naamoy maayong pangalan ug dungog. Mawala na kung imuhang sudlan ug kabuang. Pwede mangutana mga anak dere, pwede mangutana, gusto ba mo katawaan sa mga tao ang inyong ginikanan? Kung i-mention ang inyong apelyido mga higala, paminaw, kung gusto ninyo, respetuhan ang inyong apelyido o katawaan ang inyong apelyido? Paminaw, kung ikaw gusto ka respetuhon ang inyong pangalan, importante mag-amping ka sa imong binuhatan. Amen. Hello? Ang imong good testimony, ginabuild nimo na for years. Pero, kay baluba ka, pwede na mapapa sa usara ka foolish action. Many good people, professional, highly honored people nga nag-serve, nag-work sila sa ilang company for many years. Nagwapo ang ilang record, na-promote sila, nakaangkon sila taas nga posisyon may gala, pero tanawa may gala. Kay balo ba mo, it will only take one scandal, one sin, one foolishness, and it will destroy everything ug ang iyang pangalan
madaot. A student with a high grade record, diya sa eskwelahan, kay balo ba mo, isa lang kapangupyahan niya sa exam may gala, maoy makawala sa iyahang kredibilidad. Sayang! Bright manunta! Nganong nangupya? Nawala imong credibility. Amen? Ang Kristohanon nga kaniadto limpyo og testimony. Kay balo ba mo, it will only take one foolishness to destroy that trust. Small sin can cancel years of building a good reputation. Proverbs 22 verse 1, dali lang. Proverbs 22 verse number 1. The Bible says, a good name is rather to be chosen than great riches, and loving favor rather than silver and gold. Amen? 1 Timothy chapter 4 verse 12. Kaniyang last verse na to. 1 Timothy chapter 4 verse 12. Let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Nakita ninyo may gala, young people, kamo giingnan mo. When I say young people, basta di ka paminyo. I don't care pila edad nimo, basta young people pa ka, ulitaw, dalaga pa ka, bisan 30 ka na, 40 ka na, di ka paminyo, ikaw ni. Amen. Or teenager ba ka, giingnan ka sa Ginoo. Be an example in purity, in faith, in spirit, in charity, in conversation, in word. Amen ba? Nga naman, kung dili mo mahimong good example mga igala, paminaw, madaot ang inyong reputasyon. Amen. Muna kita ginatudluan ta no ni Jesus Christ. Unsay gitudlo ni Jesus Christ ato Be humble. Be a servant. Be kind. Amen. Be pure. Be holy. Be godly. To keep your testimony. To build your name. Para di maguba. Kaya if you go the opposite, imbis humility, mag-pride ka. Imbis mga igala, kindness mga igala, magpasuko-suko ka, musukol ka, magrebelde ka. Muingon ka. Ngano mo kuan man sila? Dili ba nga si Jesus Christ ang ilang tanawon, dili ako kay tao lang ko? Kung kana gistorya nimo na sa mga Kristohanon, pero naa may mga unbeliever. Nagpalibot nimo, mutanaw dai na sila una kay Kristo, mutanaw man na sila una sa imuha. O karon nakita nila rebellious kay ka sa imong pastor. O rebellious kay ka sa imuhang mga authority nimo. Katong imong gikuan nimo, makasabot to sila. Nga unsa man? Looking unto Jesus, the author and finisher of faith. Nya karon, kung madunggan na sa mga tao nga di luwas, mao day na inana day na siya day nga pagka-Kristohanon. Mahugaw imong pangalan nimo, way mo tuon nimo igsuon. Amen. Kung diri sa mga kauban ninyo, dili nga mga membro, isulti ninyo na, ayaw mong tanaw sa ko kay tao lang ko. Tanaw kay Kristo. Tama! Kristohanon man ta. Amen? Karon, mga Kristohanon lang ba din mga tao din sa kalibutan? Mas daghan mga unbeliever. Mao na imong una-unahon igsoon. Mao na kung musupa ka sa kabubuton sa musupa ka sa iyang magipangingon sa mga dapat mo ibatasan nimo sa imong kinabuhi. Madaot yun na imong maayo kang dungog nga unta, abi nila, maayo ka nga pagkatao, buutan ka, mahinatagon ka, humble ka, ang tinuod ay mga igso, rebellious ka, garbuso ka, hambugiro ka, dalo ka, karnal ka, daotan ka nga pagkatao. Di ko motoo sa imong Ginoo, kay ang imong Ginoo wa nakapausab sa imong batasan.
Amen? You see mga igala, one wrong action can erase years of faithfulness. Kanang rose, di ba? Nindot ang rose, no? Di ba rose? Paminaw. One step on a rose destroys its beauty. Pag matumba nimo ang rose nga bulak may gala, madaot na ang iyang beauty niya. Inguna na po sa imong kinabuhi nimo. Amen. One wrong step destroys a life's testimony. Ang imong gibuild nga good testimony for years, pwede na siya makancel sa usa lang kabinuang nga desisyon. So search your life. Before na mag-close, Ikson, search your life. What dead flies need to be removed in your life? Unsa ka na mga ginagmay? Unsa ka na? Nasulat mo there? Akong itong ipasulat ako. Sa conclusion na, ako itong kwan. Under ani? Search your life. What dead flies need to be removed? Unsa ka na mga igsoon? A small attitude issue ba? Na ba kay attitude issue diya sa imong kinabuhi? Ginatago-tago nimo? You're just pretending to have a good attitude in front of other people, but may gala in truth, may gala na ngilad kay kag batasan di ay. Hello? Unsa man na, a small bitterness, a small private sin, a small compromise nga way laing tao na kay balo. Higala, dili tanang dako. Dili tanan mga higala, dako nga sala mao'y makapaguba sa kinabuhi sa Kristohanon. Ang kanang gagmay nga sala mao na sila hinay-hinay nga mukaon sa imuhang spiritual life. Conclusion na gisod mo conclusion there. Tanawan niyo de para masabtan ninyo ang bersikulo. Ang katong perfume nagrepresent to imong reputation, imong testimony ug ang imong Christian life. Ang katong langaw nga namatay mao to'y nagrepresent gamay nga sala, gamay nga compromise, gamay nga foolish action. Paminaw, your life is the fragrance of Christ. Don't let one fly destroy it. Amen. Search your heart this morning. Kristohanon, search your heart. Unsang langaw ang kinahanglan walaon diya sa imong kinabuhi. Unsang gamayng sala ang dapat nimo i-surrender karon sa Ginoo. Pangutan-ay imong kaugalingon karon. Unsa akong dead fly sa kinabuhi? Young people, ang imuha bang cellphone habits? Ang imuha bang secret sin? Ang imuha bang bad attitude? Tanawa daw ang imuhang kinabuhi. Susiha ba? Ay tanaw sa uban, susihay mo kagalingon, unsay patay nga langaw nga naa diha sa imong kinabuhi karon. Kay mao nay makadaot sa imong pagkatao nimo. Tangtangang ginagmay sala kay mao nay makaruwen, mao nay makadaot sa imong kaugmaon ug mao nay makadaot sa imong serbisyo sa Ginoo. Amen. Duko ato mga ulip yung mga mata. Karon nga panahon susihon nato ang atong tagsa-tagsa atong kaugalingon. Ayaw sige lingi sa uban, ay sig tanaw sa uban, tanaway mong kaugalingon may gala. Basig naay mga naay tinaguan nimo diha. Gamay ngilad nga batasan, gamay nga sala, gamay nga compromise, gamay nga secret sin, gamay nga bad attitude, gamay nga private sin. Unsa man na may gala? Tangtanga na kay kung di nimo na tangtangon. Mark my word. Mudako na siya. Mudako gyud na, mulala na, di na magpabik ka ng imong pride nimo, abi nimo matago nimo na hangtod sa hangtod. Sultian ta kahigala, di na nimo na matago. Mamunga na, magbunga nagdautan, magbunga nagkadaot sa imong kinabuhi. Father in heaven, please move the invitation. Tabangi Lord ang imong mga katawhan diri nga makita nila ang mga gagmay nga sala, ang mga patay nga langaw nga naa diha nagpuyo sa ilahang kinabuhi. Kay nasabta na mo karon Lord, mao ni makabaho sa amo ang testimony, mao ni makabaho sa amo ang reputasyon, sa among pangalan ug sa amo ang Christian life. Lord, I pray kung naa man gani karong buntag, wag tanga kini Ginoo. Pasaylo ami aning sala Lord, kuha kini sa among kinabuhi. And help us, Lord, to be the kind of Christian that you want us to be. Father, I pray these things in Jesus' name. Pabilin ta sa pagduko sa tong ulo, base na nagsimba, dili ka pa saved. Now is your time to get saved.
Ayaw paglangan-langan igsuon, muburang kinabuhi, sama sa mo nadunggan kagadinaw, di nato matagnaan ang atong oras. Karon ang gihatag nga opportunity sa Ginoo sa imo, dawata si Kristo, isip imong personal nga gidog manluluwas, ayaw ni siya i-delay, ayaw pa ugma-ugmaay, ayaw ni siya pa sunod-sunurag tuig mga higala, ayaw. Kay dili ikaw ang nagunit sa imong oras, ang Ginoo ang magbuot sa imong oras ug sa imong kinabuhi. Importante ilha si Kristo diha sa imong kinabuhi. Dawata nga makasasala ka, dawata nga di ka makaluwas sa imong kaugalingon. Dawata nga si Kristo ang imuhang manluluwas. Dawata siya sa imong kasing-kasing karon. Sa ligis siya kay namatay siya alang kanimo, gibayaran niya ang imong sala dito sa cross. Unya human nga namatay siya, nabanhaw siya after 3 days para tagaan kag paglaom og tagaan ka og kaluwasan. Aron maangkon nimong kinabuhing dayon dito sa langit, the only way to do that is to acknowledge Christ in your life. Basig nagsimba ka karon, dili ka saved, karon ang panahon nimo, dawata si Kristo. Sa mga Kristohanon nga nagsimba karon, ayaw pagpatik-atik nga tarong ka. Diyos no na ka, balaan ka. Basin ikaw mga higala na kay mga tinaguan diha. Patayng langaw, gipapuyo nimo sa imong kasing-kasing. Ayaw na siya, papuya. Tangtanga in tao na igsoon, kanang imo ang garbo nimo. Kanang imong pagka-self-centered nimo. Kanang imong pagka-carnal nimo. Kanang imong pagka-compromiser. Kanang imong pagka-worldly. Kanang mga tinago nimo nga sala. Nga ikaw lang ang nahibalo. Tangtanga na kay kung di nimo natangtangon, later makita nimo unsay bunga ana. Basig confident ra kayo ka karon kay wa pa nimo nakita ang bunga. Kay ngano? Sa dihang gitanom nimo ang liso sa mangga, nakita na ba day nimo ang bunga?